Muli ay magandang gabi or magandang hapon sa bawat isa. Tunay nga na purihin po ang Panginoon. Nasa panibagong buwan na naman tayo. At ilang araw na lang ay 2026 na. So tunay nga na purihin ang Panginoon. Nandito na naman tayo sa panibago nating tema o tupiko para sa buwan ng October. So, para sa buwan ng October ay Great Commission. Sino nakakaalala nung ating tema for last September? Kailan lang yun? So, generosity. Ngayon naman ay Great Commission. So, ano ba yung Great Commission? Well, the Great Commission is the instruction of our Lord Jesus Christ after His resurrection. No? Nung makipagkita siya sa mga alagad, nagbigay siya ng instruction to meet Him at the Galilee, kung saan niya tinawag si Pedro, si Juan, kung saan siya nangaral ng sumakay siya sa bangka, tapos magdamag ng huli ng isda, sila Pedro, sila Juan. After mangaral ng Panginoon, sabi niya kay Pedro ay, i-cast mo uli, ilaglag mo uli yung iyong net. Sabi ni Pedro, Ginoo, magdamag po kaming ng huli, wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, ilalaglag ko uli yung aming net. So inilaglag ni Pedro, nung kunin na nila yung net, halos mawasak yung net. So sinignalan nila sila Juan na nasa kabilang bangka para tulungan. Pero ganun pa rin, yung kanilang mga bangga, sabi nga doon ni Matthew, sabi ni Mark, sabi ni Luke, and even John, ay halos lumubog daw yung kanilang bangka. And after that, nagpatira pa si Pedro at sabi niya, hindi po ako worthy sa inyo. Pero sabi ng Panginoon kay Pedro, sumunod ka sa akin, magiging mamalakaya ka o mangingisda ka ng tao. So, after ng resurrection, binili na niya yung mga alagad para bumalik uli doon sa lugar na yon. Kaya lang, sabi nga, nung binasa natin na parang hindi sila naniniwala, pero isinugo sila ng Panginoon na humayo, turuan, gawing alagad ang lahat ng bansa, at turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuang mamuhay ayon sa kanyang pinag-uutos. That is the Great Commission, na kung saan ang pinakalayunin nito at the purpose of this Great Commission is the ancient covenant, no? Yung covenant, yung pangako ng Panginoon kay Abraham na through Abraham ang lahat ng bansa ay pagpapalain. And through Abraham's seed, ang bawat tao ay pagpapalain din. So, this is the fulfillment of the covenant, yung Great Commission, na gagawin natin bilang mananampalataya. Ang mission na ito, ang Great Commission na ito, it is a universal mission. Hindi lamang yung mga alagad, kundi lahat ng mananalig, lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay kailangan na gawin yung Great Commission. Na kailangan ipahayag ang kanyang salita, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas. Dapat na ipahayag iyon. Kailangan ipahayag lahat yon natin bilang mananampalataya. Hindi lamang yung mga alagad. Hindi lamang ito nagtatapos sa alagad. Hindi rin ito nagtatapos sa atin. No, ito yung tunay na ano tawag doon sa mga company, yung mga networking. Ito yung tunay na networking. Hanggang sa pinakailalim talagang kikilos at kikilos para ipangaral ang ating Panginoong Jesucristo. So, yan po yung Great Commission. Pero sa gabing ito, magko-concentrate tayo doon sa verse 18, sabi doon, verse 18, sabi doon, all authority in heaven and on earth
has been given to me. No? Basahin ulit natin yung ating text. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus was told them to go. When they saw him, masyadong islang eh, no? When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." So, doon lang tayo sa verse 18, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Maganda ito nating tingnan habang dinidiscuss natin yung Great Commission para makita natin na yung kapangyarihan, paano tayo magkakaroon nito? Sa ating pangangaral, anong kapangyarihan, no? Kumbaga, sino nagbigay sa atin ng authority at anong klaseng authority ang dala-dala natin upang ipangaral natin ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang pag-ibig. Bago yan, tingnan muna natin kung paano ba i-present ni Matthew ang ating Panginoong Kristo. First, he was the promised king. Matthew chapter 1, verse 1 to 17. No? He was the promised king. Kaya nga, natatakot si Herodes na, may isinilang ng bagong hari. Si Herodes ay hindi siya Hudyo. Hindi siya Israelite. Hindi rin siya proselyte. Isa siyang Syrian na ilinagay ng Roman Empire para maghari-harian sa Judea. Kaya natatakot siya na baka yung kanyang term, yung kanyang pagiging hari ay mag-end dahil isinilang na ang isang tunay na hari ng Israel. And this, in his genealogy, no, yung kanyang lineage, yung kanyang dugo, kung kanino siya lahi galing, kung kanino lipi, his genealogy, he was from the lineage of King David. Matthew 1:1, matibay na yon. Sabi ng Panginoon kay David, ang iyong kaharian ay hindi magwawakas. That's why kahit nahati na yung Israel sa dalawa, naging Israel and Judea, sa Judea tuloy-tuloy yung paghahari ni David, while sa Israel, sa Northern Kingdom, ay laging merong kudita. Hindi nagtutuloy-tuloy yung lineage ng paghahari. But in Judea, tuloy-tuloy. Now, isinilang na yung hari, no? He was from the lineage of King David. He was also the promised Messiah. Pag sinabing Messiah, siya yung mag-unify ng Israel. Mag-unite muli ng Israel. And also, pag sinabing Messiah sa kanila, ibabalik ng Messiah na yon yung glory ng Israel before, no? Nung ipinagawa ni Solomon yung Jerusalem at yung ibang mga city. Nung panahon ni Haring Solomon, yung temple and also hindi naman Kastilyo yun di ba? Pero pinakamaganda siya kasi ginto, no? Kumbaga, ito sa atin pintura, yung naganang wall ay puro ginto. So, napakaganda nung temple, maging nung tahanan ng hari, no? And then, Christ is the fulfillment of the Old Testament prophecy. Siya yung kaganapan ng propesiya sa Old Testament.
Kung babasahin natin yung Old Testament, lahat yon ay nagpapatungkol sa ating Panginoong Kristo. Kaya sabi diyan, all authority in heaven and on earth has been given to me. Makikita natin na yung authority na to, hindi to parang reserved power. Na parang naka-reserve to, tapos nung nabuhay siya muli, oy, dahil nabuhay kang muli, ito na, binibigyan kita ng kapangyarihan. Hindi ganon. No? Hindi yun ganon, kundi dala-dala na yun ng ating Panginoon. Para mas maunawaan natin, kailangan natin din tingnan yung tinatawag na doctrine of Trinity na wala sa kanilang lesser power. Pantay-pantay sila, yun nga lang, iba't iba yung kanilang ginagampanan. Nahaba pa tayo pagkainan natin yan. But gusto ko lang maunawaan natin na yung authority na yon, sa ibang translation, power, this is not a reserve, no? Na parang ibinigay lang. Kundi kanya na yon, yung kanyang glory, yung kanyang kapangyarihan, dala-dala niya na yon, nasa kanya na yon, natural na sa kanya yon. Walang nagtanggal nun sa kanya, wala ring nagbalik, kundi dala-dala niya yon. It so happen, para sa kaligtasan, for the salvation of humankind, so ang Panginoon ay nagkatawang tao. Kaya sabi niya, all authority ay ibinigay na sa akin. Sa Greek words, there are 9 Greek words for power. Pero titingnan natin siguro mga 5 lang. No, para hindi naman tayo masyadong, kumbaga parang malunod. No? Baka maumay tayo. Ang dami palang klase ng kapangyarihan sa Greek word, no? Hindi ito yung katulad ng kapangyarihan ni Papay na kapag kumain kayo ng spinach, no? By the way, kilala niyo si Papay? Sino kilala kay Papay? Kami lang ni Sir Vince, 3, 4. Another more, may hahabol pa. Nag-auction. So, 9 Greek words, no? Pero titingnan natin 5 lang. Una, yung tinatawag na dunamis. Yan. Dunamis, this refers to inherent power, might, or ability, often associated with miraculous acts. No? Yung dunamis, kung matatandaan ninyo, sa Mark chapter 5, verse 30, merong isang babae na dinudugo ng ilang taon na. Tapos sabi ng babae na yon, mahawakan ko lang yung laylayan ng guro, gagaling ako. Tapos maraming tao pinagkakagulo ng ating Panginoon, and then hinawakan niya yung damit ng ating Panginoon. Sabi doon, bigla siyang gumaling. Pero sabi ng Panginoon, sinong humawak sa akin? No? Sabi ng mga alagad, teka Lord, teka po, guro, ang dami natin dito, nagsisiksikan tayo. Maaari siguro, pinoprotektahan din nila ang Panginoon. No? Sabi niya, hindi, merong humawak sa akin, may lumabas sa aking kapangyarihan. That is dunamis. Naramdaman ng Panginoon yung kapangyarihan na yun. Dunamis, dito kinuha yung pangalan na dynamo, yung sa makina, at yung dynamite na sumasabog. So, makikita natin yung capability. Even sa mga anime, walang nagdi-display ng ganitong kapangyarihan. Kratos, this refers to the strength, might, and ruling power or dominion. It describes the inherent ruling strength of God. No? Maaring si Luffy meron nito, Kratos. Lalo na kapag nag-haki na siya. Ganun na yung kanyang lakas. And then, pangatlo is, hindi po yan echos, Iskus. This describes vested power or invested might, like the power given to a king by virtue
of his power or position, or president, no? Binibigyan natin ng power yung president. Yung king, binibigyan din ng tao ng power, yung king. Halimbawa, humingi yung tao kay Samuel, gusto namin ng hari katulad ng ibang bansa. Sabi ng Panginoon, sige, pumili kayo. Pero tandaan ninyo, hindi ako natutuwa sa ganyan. Dahil iba na ang inyong magiging hari. So magbabayad kayo ng buwis, magbabayad kayo ng portion ng inyong mga inani, yung inyong mga anak maglilingkod sa kanya bilang mga kawal. So, iskus. And then, enerhiya. This word means working or outward manifestation of power, describing the way power is applied and demonstrated. So, enerhiya, ito yung kumbaga energy natin. No? Pag nag-e-exercise ka, pag may nakain kang matamis, no? Nagiging hyper ka, so that's enerhiya. And then yung pinakahuli, panlima, ito yung ibinigay, no? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Exousia. It refers to the power to command, right, to control, jurisdiction, or the ability to act. This concept of exousia can refer to spiritual powers, human rulers, or the delegated authority Christ gave to his followers. So, exousia, ito yung tinanggap natin mula sa Panginoon through the Holy Spirit. No? Ganun din yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 28 na all authority under heaven and earth was given to me. Ibig sabihin, nung Old Testament, ang Panginoon ay nagpapadala ng mga propeta para i-remind yung mga tao patungkol sa kanilang relasyon sa Panginoong Diyos, patungkol sa kanilang ginagawa sa Panginoong Diyos, yung kanilang pagkakamali, yung kanilang kung paano sila nagbibigay ng kanilang handog na hindi karapat-dapat. At kung paano din pinagpapala ng Panginoong Diyos ang mga tao, nagpapadala siya ng mga propeta. After ng resurrection ng Panginoon, hindi na siya magpapadala ng propeta. Kaya sabi niya, all authority, ibig sabihin, yung kaligtasan, yung relasyon natin sa Kanya, hindi na ito matatagpuan pa sa iba. Hindi na natin ito makikita pa sa iba. Sa Kanya lang. Kaya sabi ni Pablo, or ni Pedro sa Acts chapter 4, verse 12, nung nangaral siya, nung matapos nilang pagalingin yung lumpo na nandun sa may templo, sabi niya doon, Acts 4:12, sabi niya doon sa verse 10, then know this, you and all people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Verse 11, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. And verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Kaya kung iniisip natin, mabait naman akong tao, hindi naman ako palasagot sa magulang ko. Hindi naman ako nag-ghost project kay la mama, kay la papa. Hindi naman ako nanghihingi ng budget. Ano ba pinaka-ano ngayon na project sa mga computer? Sino ba mga kumukuha ng kurso ng computer, no? ML pa rin ba ang project nyo hanggang ngayon? No? So, may mga ghost project. Sabihin may contribution. Yung pala kayo lang mga magkakaibigan yung magko-contribute kasi may gimmick kayo. No? So, hindi tayo maliligtas dahil lang sa ating kabutihan.
Hindi tayo maliligtas dahil matitibay yung project na ginawa nyo at hindi ghost project. Hindi tayo maliligtas dahil marami tayong inambag sa lipunan. No! Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ganun din sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, nagpapaalala si Apostle Pablo. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Wala tayong maipagmamalaki. Lahat tayo ay under grace ng Panginoon. Lahat tayo ay dahil pinatawad tayo at nilinis tayo ng Panginoon. That's why sa November 2nd week, no, sabi ni Luis kanina ay may baptismal. So kung hindi pa kayo nakakapagpabaptize, I encourage you. Yung baptism, hindi naman siya nakakapagligtas. Pero kapag tinanggap mo ang Panginoon, makokompel ka na magpabaptize. Bakit? Kasi inililibing mo ang dati mong sarili. As pag-ahon mo, ikaw ay bago na. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, the old has gone and the new has come. No? So, I encourage you. Sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, naligtas tayo. At kagandahan loob na yan, hindi tayo kumbaga parang wala tayong ginawang anuman. Hindi dahil pogi ka, hindi dahil maganda ka, hindi dahil cute ka, kaya hindi sasabihin ng Panginoon, ay sayang naman tong bata na to. Ang cute naman nito. May iligtas nga to. Hindi ganon. No? Hindi sasabihin ng Panginoon na may future pa naman to, may talent. May iligtas nga. Hindi ganon. Kundi yung ating pakikipag-isa, yung ating pananampalataya kay Kristo. Ang sabi nga ng kanta kanina? Faith. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos. May 3 puntos tayong tatalakayin sa gabing ito. Kala nyo, nandun na tayo sa pinaka main course? Hindi pa. Appetizer pa lang yon. So, first is why mission flows from Christ's Lordship and not from human plans. Number 2 is Jesus is the Supreme King. He sends us. And number 3, before we go, we must bow to His authority. By the way, Pastor Vince, ano ba ang strategy ng CLC? Paano natin i-dominate? No? From Marikina to Calabarzon to Bicol to Visayas or Panorth? Buti na lang nakapagpaahit na ako. So anyway, kahit anuman, no? Minsan pag nanonood ako ng balita, parang ang sakit sa dibdib eh. Yung bagyo kasi Panorth, laging Panorth, no? Kawawa naman sila. So, titingnan natin yung 3 puntos. Number 1, sorry. Bilis naman. Yan. Why missions flows from Christ's Lordship and not from human plans? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mission is not man's response to God. It is actually originates from God. Galing ito sa Panginoon, sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama. Nag-originate ito sa Kanya. Yung Kanyang nature, yung Kanyang passionate desire, para sa bawat tao, sa bawat nilalang, na napapalayo sa Kanya. Kahit nagkasala tayo sa Diyos, hindi naman niya tayo pinababayaan. Nung magkasala si Adan at si Eva,
nakita niya na yung damit nila ay gawa lang sa mga dahon. Kaya, ang Diyos, no, pumatay ng hayop, kinuha yung balat nun, ginawa ng Diyos, at yun ang naging damit. Ibig sabihin, that is God's mission to cover us from our nakedness because of sin. God's mission is to embrace us with His love. Gusto niya na mapabalik tayo sa Kanya. Maaaring sasabi natin na parang, hindi ko naman minsan nararamdaman ng pagmamahal ng Panginoon. No. May mga ginagawa siya na hindi natin minsan na-appreciate. Pero, ang resulta nun ay para sa ikabubuti natin. Di ba? Sino laging tumatawid sa footbridge dyan sa may Santa Lu? Papunta rito o pabalik? No. Di ba nakakapagod? Bakit hindi ka na lang nag-jaywalking doon? Di ba? Pero every time na umaakyat ka sa footbridge na yan, lumalakas din naman yung resistensya mo eh. Di ba? Yung tuhod mo, tumitibay, lumalakas din. Nagiging healthy ka. Minsan ganon. Ganon minsan yung mga pamamaraan ng Panginoon. Minsan sa una, hindi maganda, parang ang hirap. Parang ano ba naman to, bakit ganito? Dapat, meron na lang, kumbaga parang, alam niyo yung elevator na pa ganun lang, hindi pa akyat? Meron bang ganon? Parang hindi nakakapagod. Naalala ko kasi pag every time na umaakyat ako dyan sa hagdan natin, pagdating ko dito, nagpapalpitate ako. Pero ang sarap din naman kasi parang na-exercise, no? At gumaganda din naman. Ganon minsan ang pamamaraan ng Panginoon. Why? To reveal God's glory. The ultimate of God's mission is that His name may be glorified in all of our actions. Minsan makikita na natin pagising natin sa umaga, di ba? God works and moves in a mysterious way. Hindi man natin maunawaan minsan, pero nakikita natin yung resulta nito para sa atin. And God's mercy, God's mission is driven by His compassion and mercy for lost sinners, leading Him to send laborers to gather those in need of salvation. Kung minsan, ang hirap nung command ng Panginoon to love your enemy. Di ba? May nakaaway ka, tapos kahit siya'y may mali, parang hirap sa'yo kasi ikaw yung nako-compel na mag-first move para makipag-reconcile, makipag-sorry. O pinababayaan niyo, bahala siya. Pinababayaan niyo na lang ba? Bilang Kristiyano, kailangan natin makipag-reconcile. Kasi, dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoon. And then, the divine purpose, gusto ng Diyos na yung full fallback, halimbawa, katulad ng nangyayari sa atin dito sa ating bansa, no. Parang ang hirap isipin na yung ating kahirapan ay plinano lang ng iilang mga tao. Na ang ating kahirapan ay hindi ito resulta ng nature, hindi ito resulta ng dahil ang ating bansa ay kapos sa mga natural resources. No. Mayaman ang ating bansa in terms of natural resources. Meron tayong palayan na matataniman. May mga tubig tayo na pwede nating pagkunan. But our poverty, makikita natin na pinagplanuhan lang ng ilang mga tao. At sila yung nakikinabang. Di ba? Tapos pag pinatawag, sabi niya, ayoko na, resign na ako. Wala kayo dyan. Tagu-taguan tayo ngayon. Papatawag niyo ako. Sarap-sarap mangurakot, tapos papatawag niyo ako. Di ba ganon?
But God, His purpose ay tayo bilang tao, ma-appreciate natin ang Panginoon sa kabila ng mga nangyayari ng mga negative sa ating buhay. Because He's still doing positive sa atin. Hindi na i-expose yung flood control. Ang ginawa ng Panginoon, umulan ng ilang araw. Sunod-sunod. Malis yung isang bagyo, may dumarating na naman. No? Na parang dito sila sa Pilipinas nagde-date. Ginagawa lang tagpuan ng Pilipinas. Diba? Meron pa yung isa magkaaway. Umalis na, diba? Dumating yung isa, babaeng pangalan, bumalik pa siya. O na-expose ngayon yung baha na marami palang mga ghost project. Ang Panginoon na rin ang gumagawa. You see? Ganyan kumilos ang Panginoon. Ngayon, isama natin sa panalangin yung Cebu, Iloilo, and then the Masbate. Masbate, sila yung nagupit ng bagyo nung nakaraan. Cebu, nung nakaraang gabi, no, lumindol, 6.9 at maraming nasira. Isama din po natin sila sa ating panalangin. John 3:17-18, sabi dyan, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned. No? Nakakatakot pala. Sa verse 18, whoever does not believe stands condemned. Condemned already because they have not believed in the name of God, one and only Son. So, nakakalungkot. Kapag hindi tayo nanalig, hindi natin tinanggap si Kristo sa ating buhay. And this is God's mission, to save us from sin. Gusto ng Diyos na mabalik tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos na lumakad tayo sa Kanyang kalooban. Mas gusto pa rin ng Diyos na makasama niya tayo sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Number 2, Jesus as a Supreme King, He sends us. Sa 2 Corinthians 5:20, sabi dyan, We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Yung ambassador dyan ay katulad ng yung Greek word, no, na presbyter or ang hirap bigkasin eh. Basta presbyter, ganon. Na parang elder. Katulad ng presbytero dun sa pagpili, no, kay Stephen, dun sa Acts. So, ambassador is parang an elder who has authority na mag-share ng message ng Panginoon as if He is speaking on behalf of our Lord Jesus Christ. Ganon ang kalagayan natin. We are therefore ambassadors. No? Na tayo, kapag sinishare natin yung salita ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, kapag sinishare mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon, you are ambassador kasi ipinakikita mo sa lahat, sinasabi mo sa lahat, kung ano ang ginawa sa'yo ng Panginoon at gagawin din sa kanila ng Panginoon. Na hindi lamang sa iyo gagawin yon, kundi gagawin din yun ng Panginoon sa Kanya. Kung siya ay mananalig, kung siya ay mananampalataya sa ating Panginoon. Ang kagandahan dito, dahil ambassador tayo ni Kristo, hindi niya lang tayo inutusan ng ganon, kundi ibinigay niya rin ang Holy Spirit para i-empower tayo sa lahat ng ating ginagawa. That's why kung tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, ang Holy Spirit nananahan na sa iyo. That's why sabi dun sa 2 Timothy
that we are, yung ating katawan ay templo ng ating Panginoong Diyos. Why? Because the Holy Spirit is in us. Ang Holy Spirit ngayon ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng katalinuhan, ng kaalaman kung papaano tayo makikipag-deal sa mundong ito. Hindi tayo marunong manalangin, sabi sa Romans, but the Holy Spirit teach us para lumapit tayo sa Diyos. Hindi natin nauunawaan ang kanyang salita, but the Holy Spirit empowered us to understand the Word of God. The purpose is to proclaim the good news of Jesus and His kingdom, and to invite people to repentance and receive salvations. As teachers, as Christians, we are called followers of Christ. At kailangan din na makita sa ating buhay yung ating pinanampalatayanan. 1 Timothy 6:14 to 15, to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about on His own time. God, the blessed and only ruler, the King of kings, the Lord of lords. Si Kristo ay tinatawag na King of kings and Lord of lords. Para daw hindi mabahiran, madumihan yung ating pangaral, yung pagkatawag sa atin, manatili tayo sa turo ng ating Panginoong Diyos. Ang kaaway, ang devil, hindi siya affected kahit i-proclaim natin ang good news of salvation. Kapag hindi niya nakikita yung kapangyarihan nung good news sa ating buhay. But once na namumuhay na tayo doon sa kapangyarihan ng Panginoon, once na namumuhay na tayo doon sa salita ng Diyos at nakikita na yung pagbabago sa ating buhay, then the devil, yung ating kaaway, natataranta na siya. Lahat ay gagawin niya na. Dahil ayaw niya tayo mapalapit sa Panginoon. Natataranta na ang dyablo. Panghuli, before we go, sabi dyan, we must bow to His authority. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians 2:10-11, sabi dyan. Submission and reverence reflects the common practice in Asian culture. Tayo sa Pilipinas, meron din tayo nito. Alam niyo kung ano yun? Dito lang sa atin meron yan. Sa Pilipinas lang. Sa mga Pilipino lang gumagawa niyan. Kapag ka napunta kayo sa ibang bansa at ginawa sa inyo yan, ibig sabihin, kahit mo ang Amerikano yung tao na yon, may dugong Pilipino yun o may impluensyang Pilipino. Ano yun? Pag nagmamano. Indonesian, Chinese, Thailand, American, European, hindi nila ginagawa yan. Tayo lang sa Pilipinas, tayo lang Pilipino ang may kultura at kustombre ng pagmamano. It means, binibigyan nating reverence, paggalang yung nakakatanda sa atin. Ibig sabihin din, nagpapasakop din tayo sa kanilang authority. Kaya kung nagmamano kayo, sino nagmamano dito sa mga parents? O pagdating, bagsak ng bag, pagod ako. Kumain ka na, pagod ako. Batiin nyo naman yung parents nyo pag umuwi kayo ng bahay nyo. Maraming tinatamaan na. Baguhin natin. I mean, marami akong mga kabataan na nakikita, mga binatilyo, pagdating sa bahay, parang dire-diretso lang, hindi nakita yung magulang.
And then, pagkatapos, pupunta ng kusina, na parang, yung ating mga parents, hindi natin sila makakatulong. Mga anak. Mag-submit tayo sa kanilang authority. Pag dumating kayo, ma, pa, nandito na po ako, kumusta kayo? Magmano kayo or ikis nyo? Sorry po, ngayon lang. Ngayon lang ako nakauwi. Ano pa ba yung pwedeng gagawin dyan? Mga ganon, dapat. Ang sarap pakinggan pagka ganon yung, darating kayo, tapos kami yung parents, tapos ganon yung bungad nyo pa, nandito na po kami. Or ite-text nyo, i-chat nyo sila, pauwi na po ako, nakasakay na po ako. Especially sa panahon ngayon na maraming nangyayari sa kalsada. Sa panahon ngayon na kuminsan, hindi natin alam kung ano yung minsan sa jeep, o kung nagmumotor kayo, yung ibang nakamotor, maaasar sa inyo kasi masyado kayo maingat mag-drive. Hindi tuloy sila makapag-reckless, so sasagiin kayo. Marami nangyayari. We must inform our parents pagdating nyo. Kung hindi kayo mahilig magmano, start magmano kayo sa kanila. Or ibeso-beso nyo yung parents nyo. Submission and reverence, napaka-importante niyan. Sa New Testament, sa Philippians, ipinakikita yung pagbow, sabi diyan, every tongue and every knee will bow. Ibig sabihin, yung pagpapasakop. Si Kristo, sa Garden of Gethsemane, sa John, nung siya ay manalangin, hindi siya nakatayo. Alam niyo ba na nakaluhod siya? At yung kanyang muka, nakasalampak. Nakasalampak. At nakaano yung kanyang kamay. That's how he gave reverence doon sa Diyos Ama. Paano ba tayo mag-pray? Pag nasa inyo kayo sa gabi, pag nagdi-devotion, pagising sa umaga, nakadi-4 habang devotion, nakadi-4, nakaupo, maganda din kung paano natin pinapakita, nagpapasakop tayo. It is a cultural significance. Katulad nga sabi ko kanina, tayo dito sa Pilipinas, tayo lang ang meron nun yung pagmamano. And even yung po at opo, dito lang sa Metro Manila, sa mga Tagalog-speaking people lang, meron yung po at opo. Nakarinig na ba kayo ng mga Bisaya na nagpopo at opo? Nakarinig na ba kayo ng mga Ilocano na nagpopo at opo? So tayo lang sa mga nandito lang sa Metro Manila o sa mga Tagalog-speaking lang, speakers, yung nagpopo at opo. But ganun pa man, may kanya-kanyang pamamaraan ang bawat Pilipino kung paano nagpapasakop at yun nga, yung pagmamano. Ganun din sa ating Panginoon, kung paano natin siya binibigyan ng reverence. So James, sabi dyan, 4:7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. I-submit daw natin ang ating sarili sa Diyos. Resist the devil. Kung kinukulit tayo ng ating kaaway ng demonyo, no. I-resist natin siya. Why? Because we are belong to God. Our life now belongs to God. Si Kristo na yung nandito sa ating puso. Si Kristo na ang namumuhay sa atin. Great Commission is not a mere suggestions to us by the Lord Jesus Christ. It is a mandate for us, a command to go and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to obey everything Christ commanded us. Utos sa atin yan. Hindi yung
Pag may pagkakataon kayo, mag-evangelize kayo. Hindi ganon, kundi ito'y utos. Utos yan. Kaya binibigyan niya tayo ng exousia, ng authority to proclaim, to share the Word of God. John 17, 1-5, sabi dyan, after Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Sa Garden of Gethsemane ito. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now, this is eternal life, that they know you and only true God, the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Mga minamahal, binigyan tayo ng authority, binigyan tayo ng kapangyarihan, ng power ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo, upang patuloy natin i-enjoy ang kanyang salita, yung kanyang pag-ibig, at ibahagi din ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga kakilala. Tayo po tayong lahat para manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyo sa mensahe na aming napag-usapan sa gabing ito, that all authority under heaven and earth was given to you, and you give it to us also. Salamat, Panginoon, dahil hindi nyo kami iniiwan na empty, kundi sinugo nyo rin ng Banal na Espiritu upang i-empower kami nito at turuan sa lahat ng aming gagawin. O Diyos, salamat po at hari nawa ang mensaheng ito ay patuloy na magrema sa buhay ng bawat isa. Na ang kahalagahan, Panginoon, ng paghahayag ng inyong pag-ibig, ng inyong kaligtasan. Tunay nga, Panginoon, ito ay inyong concern at kami ay ginagawa niyong kabahagi ng desire na ito. Salamat, O Diyos, purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.